Hello mga traders, kumusta po kayo? Welcome sa ating channel. Sa video natin ngayon, mag-analyze tayo ng isang chart kung ano ang psychology sa bawat candle. Kasi ang bawat candle ay may ibig sabihin. No? Para unti-unting maintindihan natin ang galaw ng market para madali nating i-predict kung saan patungo ang presyo ng market. Okay, sa chart example natin dito, ang trend dito is downtrend, di ba? Nag-create siya ng lower high, lower low, lower high, lower low, di ba? Downtrend siya. Then dito nabasag ang level. Tapos strong rejection. So ito na buyer's momentum, humihina ito ang momentum ng buyers kasi nang pumunta ang presyo dito, daming sellers pumasok, na-reject nila ang presyo. Okay? So dito mag-expect tayo na pumasok ang sellers kasi breakout, di ba? Mostly 70% after breakout, pumasok ang mag-reverse ang market. Okay? Then dito, ang psychology dito, ang logic niya dito, breakout din. After breakout, pumasok ang sellers, nag-reverse ang market. Then dito, after breakout, nag-reverse ang market, pumasok ang sellers. So dito, mag-expect din tayo na pumasok ang sellers kasi trend is downtrend, then strong rejection. Diba? Strong rejection, then reversal sign, then downtrend siya. So tingnan natin ang next candle. Okay. Sellers entered. So dito, ibig sabihin dito, maraming mga sellers dito, interesado. So ito nga candle, nagpapahatag ito nga interesado ang mga sellers dito. Okay, kasi pumasok sila after dito, momentum. Then reversal candle, nasa level siya, then downtrend. So expect tayo na pumasok ulit ang sellers dito kasi reversal candle, nasa level din downtrend. Okay, tingnan natin ang strong red candle. Dito, itong candle, red candle, strong. Confirm ito na daming mga sellers dito interesado. Okay? So, expect tayo na pumasok ulit ang sellers kasi konti lang ang rejection dito, meaning less ang mga buyers dito. Tapos ang next level niya is dito. Ito yung next level. Then ang logic niya, every time pumasok ang sellers, create siya ng trend momentum. Dito, momentum. So dito, confirmation ito na pumasok ulit ang sellers, mag-create din ito ng momentum. Then ang structure niya, ang movement niya, importante maintindihan natin movement. Diba? Ganito ang movement niya. Downtrend, diba? So dito, expect tayo pumasok ulit ang sellers. Confirmation na ito, candle.
na daming mga sellers. Interesado silang pumasok. Okay? Tingnan natin. Okay. Sellers entered but strong rejection. Galing dito. Buyers. So meaning, pumunta ang presyo dito, pinos ng buyers hanggang dito. Nag-close ang candle, so may gap siya. So dito, obserbahan muna natin ang next candle kasi pwedeng pumasok ang sellers dito or ang buyers dito. Pumasok agad kasi strong level din ito. Kasi sinubukan ng dito, pumasok ang reject. So may mga buyers na dito. So pwedeng pumasok sila agad. So pwedeng pumasok also ang sellers. Pero pag pumasok ang sellers, mag-close dito, hindi tayo pumasok. So maghintay tayo ng confirmation candle o read or buyers candle. Saka tayo pumasok. Okay? Pero pag pumasok ang sellers dito, ang buyers pala pag pumasok, maghintay ulit tayo ng another green candle, confirm na mag-change na ng trend, mag-uptrend na siya, mag-create na ng trend ang buyers. Okay, so dito, tingnan muna natin, saka tayo mag-decide kung saan tayo papasok. Kasi dahil dito, may gap din strong rejection, okay? Okay, buyers entered. Pumasok agad ang buyers, meaning daming mga buyers dito. Pero hindi pa rin tayo pumasok. Maghintay tayo ng another green candle o buyers bago tayo pumasok. Okay, kasi may gap pa. Pwedeng pumasok ulit ang sellers dito. Retracement lang ito, di ba? Pumasok ang sellers. Pero pag pumasok ang sellers dito, din maghintay tayo ng another red candle. Saka tayo pumasok. Confirm na ito na bababa na ang presyo. Okay? So, tingnan natin ang next candle. Okay? Green candle, hammer, strong rejection below. Meaning, confirm na mag-create na ng trend ang buyers. Mag-change na ng direction. Uptrend na. Okay? Dahil dito, ito yung confirmation na may mga buyers na interesado na ang mga buyers dito. Kasi weak ito. Di ba? Yung psychology dito, tingnan natin, di ba? Weak candle, tapos mag-expect tayo din strong ito. Compare natin itong candle, strong ito. So, weak. So, meaning mag-expect tayo red candle dito, sellers ang pumasok. Kasi weak ito, buyers. Kaso, hindi, walang sellers. Buyers pa rin green candle. So, ibig sabihin dito, confirm na mga uptrend na, paangat na ang market. So dito, pumasok tayo kasi alam natin na mag-change na ng direction, uptrend na ang market. Okay? So, ganun talaga, no? Hindi 100%, no? Panalo tayo. So, ang importante dito, maintindihan natin ang galaw, kung ano ang niya, movement. So dito, level, then may level din dito, di ba? So walang low, hindi siya nag-create ng low. Tapos may new high, nag-create siya ng high. Then ang next level is dito, so may gap siya. Then nasa level, di ba? Inverted hammer. Inverted hammer ito, strong signal ito. So expect tayo na pumasok ang buyers dito. So meaning ito nga candle, retracement lang ito. Kasi ang market is paangat na. Okay? Pero nag-create pa dito ang price ng low dito. Nag-create pa ng low. So meaning,
Itong dalawang candle, retracement lang ito at tumuloy ang presyo pababa. Kaso hindi, walang low. Instead of low, new high. So itong candle, retracement lang, continuation para uptrend. So tingnan natin ang next candle. Okay. Strong green candle, no rejection above, engulfing. Then ang next level, dito ang next level niya. So may gap siya, meaning kunti din tayong pumasok ulit. Kasi may gap, engulfing candle, then uptrend na. So expect tayong pumasok ulit ang buyers. Tingnan natin. Okay. Green candle. Then dito nabasag ang level. So dito mag-expect ulit tayo pumasok ang sellers kasi ang logic dito, ang psychology niya, di ba? After mabasag, pumasok ang sellers, mag-reverse ang market. After mabasag dito, di ba? Pumasok ang sellers. So dito nabasag, expect tayo pumasok ang sellers dito dahil sa logic niya. Tapos ang movement niya, di ba? So mag-expect tayo dito dahil dito sa psychology niya, sa logic niya. After break, pumasok, mag-reverse ang market. Tingnan natin. Okay. Strong red candle. Okay. Then level dito. So may rejection siya, may gap. So dito hindi tayo maka-decide dito dahil may gap din nag-touch sa level galing dito. So pwedeng pumasok ang buyers or sellers. So tingnan muna natin ang next candle. Obserbahan muna natin saka tayo mag-decide. Okay, tingnan natin. Okay, so weakness no sa sellers, meaning humihina ang sellers dito, diba? Then nasa level, reversal candle, then alam na natin na paangat na ang presyo. Okay, so dito mag-expect tayo na pumasok ang buyers, reversal candle, then walang walang new low, diba? Yan, walang new, wala dito. So meaning dito expect tayo na pumasok ang buyers, reversal candle ito. Okay, tingnan natin. Okay, strong red candle. So dito nag-close sa level breakout. Ganito mga pattern hindi tayo pumasok kasi minsan itong morning star minsan mag-create ng retracement. So dito obserbahan muna natin kasi morning star mag-create siya ng retracement, mostly 50-50. Okay, so tingnan natin kung ano. Okay, so sa wakas no, nabasag ulit ang level dito. So dito nabasag ang level. So wala na yung logic niya after break, mabasag, pumasok, mag-reverse ang market. Ngayon hindi na. After nabasag ito, expect tayo sellers, hindi na. Pumasok na ang buyers. So meaning itong candle, ibig sabihin dito, real breakout ito. Continue na ang price pataas hanggang dito. Dito yung next level, diba? So hanggang dito. Pero pag mabasag din ito, hanggang dito ulit ang presyo. Paangat na siya hanggang dito. Okay? So sana no, may napulot kayong kunting aral sa video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood. Paki-like, share, and subscribe. And happy trading!